Patuloy ang pagdating ng tulong para sa mga biktima ng nagdaang bagyong Pablo mula sa ahensya. Kabilang dito ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management na nagkaloob ng ilang libong sako ng bigas para sa mga sinalanta ng kalamidad. Ang ulat mula kay Vicky de Guzman ng PTV, Davao. Kaninang umaga sa Interagency Relief Operations Center sa Davao City, opisyal nang itinurn over ng ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance and Disaster Management o AHA Center ang 8,000 sako ng bigas sa Department of Social Welfare and Development Region 11 para sa mga biktima ng bagyong Pablo. Sabing Said Faisal, ang Executive Director ng AHA Center, may 3 naman silang ibibigay na generators para sa mga lugar ng Boston, New Bataan at Cagayan de Oro. Liban pa dito ay may mobile storage units din silang ibabahagi. At the beginning, we anticipate the need for the generators, so there are 3 big generators immediately deployed to Boston and some other Cagayan de Oro and as well as some other areas. And then following that, there is a need for the mobile storage to store all this support. So we also mobilize 3 mobile storage to the affected areas. Sabi naman ni Adelina Kamal, Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division of ASEAN Secretariat, isang malaking pamilya umano ang ASEAN kung saan magtutulungan ang bawat isa. Dagdag pa niya, ang kanilang tulong ay isang internal na tulong mula sa internal na pamilya. Samantala, naroon din sa briefing ang Undersecretary for General Administration and Support Services Group of the DSWD na si Mateo G. Montaño na nagsabing mayroon naman nakalaan na 8.1 billion pesos para sa rehabilitation program ng mga biktima ng bagyong Pablo. Cash forward, our emergency shelter assistance would cost 385,290,000. And for the cash forward, for the total of 176,617 affected families, that would cost 1,197,463,260. And then for the core shelter assistance program, for target of 34,638 totally damaged houses, that would cost 3,463,800,000. And for the livelihood assistance for all the affected families, that would cost 1,766,170,000. So that's a total of 8,137,350,760. Kasama sa mga programang ito ay ang livelihood programs, partial assistance, emergency shelter program at cash for work program. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.